na naman tayo. Diba kung naka-live na tayo sa hindi na tayo today. Hindi ba tayo? You can hear my praises roll. I Hello po and good morning mga ka-daily life sharing. Ready na ba tayo for today? Lagi ito sinasabing solo coach. Hello po. Hi, Ate Digna. Good morning po. Ate Digna, happy birthday. Belated happy birthday. Kumusta po yung birthday dyan sa inyo? Yes, si Tita Rose. Good morning. Hi, Tita Rose. Good morning po. Ano ba yung music namin? Slow connection. Yogi, Tita Yogi, good morning. Hello po, Tio. Yun, Tita Emerald, good morning. Ano po? Oo, for sure. Dahil kayo talaga ay certified chef, Ate Digna. Akala ko nagluluto dahil para sa pagkain. Hindi, panghanda nga, di ba? Ay, okay. Si Doc Zarina, good morning. Hi po, good morning po. Good morning, Tishoni. Morning po, Ate Shoni. Kamusta ang ating mga ka-DLS? Ayan, sige po. Share and Tag-tag. Laging slow connection po. Pag nag-slow po, alam niyo na po. Salamat, Tita Yogi. ayan. Sa mga gising na sa ganitong oras. Mas maaga pa kasi sa 5 o'clock. Pero Tita Yogi Saturday kasi ngayon. Salamat, Tita Emerald, Tita Shoni. Salamat din po, Tita Gigi. At magkasunod pala kayo. 9. 9. Okay. 9. Ayun, morning po, Pastor Walter. Hi po, ayan. Sige. Ayan. Good morning, Kuya Larry. Good morning po. Good morning din, Tita Wayne. See you later. Yes, Tita Lord Elisa. Glory.
Salamat, Tita Wayne. Ayan. So, yun yung sabi ko. Saturday kasi ngayon, kaya karamihan. Siyempre, di ba, magbabawi sa tulog. Magbabawi sa, sa Monday to Friday na trabaho. Pero tayo ay tuloy-tuloy. Tayo ay daily. Yes, daily life sharing. Daily life devotion. Nating lahat kasama ang ating Panginoon. Amen. Morning, Kasi Carol. ayan, si Mami Carol Astor. Ayun siya yun. Ayan. Praise the Lord. So, today, nasa na tayo? Dito na tayo sa dulo ng Corinthians, ng 1 Corinthians. Ay, Ate Marie. Morning. Good morning sa inyo dyan. So, thank you, Lord. Matatapos na natin ang 1 Corinthians at 2 Corinthians na tayo. Tomorrow. Ayan. Tapos, akala natin 2 Corinthians na. Akala namin 2 Corinthians na. Ito nag-post si, Sister Josephine Gagabi. Di ba pala 2 Corinthians? So, today tayo ay 1 Corinthians 15. 15 and 16. Yes. Yes, God. So, andyan na ba tayo lahat? Andyan na ba ang ating mga kapatid sa Panginoon? Ating mga kamanggagawa, ang ating mga kaibigan, lahat ng ating mga kakikiki. Yes, theory. 1 Corinthians 15:16 tayo. Ngayong araw na to. Good morning, Pastor Sam. Ay, Pastor Sam. Good morning. Good morning, Taxi. Kumusta na yung birthday mo? So, kwento ka muna. Ilang taon ka na ba? 14 na po ako. 14. Huwag niyo pong babalik na rin. Pakatotoo 41 po. 41? Wow. So, kumusta naman ang maging 41 years old? Wala pa namang aring-king-king. Ay, wow. Praise the Lord. Amen. Oh, diba? At wala pang white hair. Konti lang. Konti lang. Marami na kasi ang white hair. So, syempre, salamat sa Diyos. Kasi, siya talaga, siya ang may hawak ng ating buhay, ng ating hininga at ng ating pagkatao. Yes. At, maliban, na tayo regaluhan ng Diyos ng patuloy na taon. Tayo ay nagpapatuloy at kaya may bagong taon sa buhay mo dahil sa regalo, biyaya ng Diyos sa iyo. Bigyan sa 41. Batang-bata pa, no? Ayan, so, sige, tayo umpisa na. Praise God. Okay, sige, tayo ay... Hi, Ate Lichi. Good morning. Good morning po. Taga, nasa Malaysia. Praise God. Sige, tayo ay mag-umpisa na. Tayo manalangin sa Panginoon. Ay manalangin. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa panibagong umaga, panibagong kalakasan. Salamat, Lord, sa napagawa mo sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, sa salita mo, Lord God, sa ipapahayag na salita mo, Lord God. Salamat mo, samahan mo kami na pag-aralan ito, Lord God. At kami lumago sa salita mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga taong narito ngayon, Lord God, sa mga papasok din, Lord God, sa Facebook, Lord God. Salamat, Lord God. At sa lahat ng mga nakakarinig, Lord God, patuloy kayong gabayan ng Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito.
Salamat o God in Jesus' name. Amen. 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 Yan. So, praise the Lord. Nagpala tayo sa umagang ito. Ayan. So, tayo ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon, ano? Amen. So, sino na po, mahina ata yung mahina po ba yung sound or mahina yung boses namin? Mahina yung boses siguro. Mahina yung sound. Okay. Malayo ba tayo? Nilaksan na lang natin. Baka marinig po kasi kami ng natutulog pa. Si Jetro. At si Kaya. Ayan. So, sige, 1 Corinthians 15:16. So, sino na po nakabasa sa inyo na 1 Corinthians? Yung, parang Bible reading type na tuloy-tuloy, sunod-sunod, yung chapter by chapter, yung pagkakabasa ninyo ng 1 Corinthians hanggang 2 Corinthians. Sige nga po, ilagay nyo nga po dyan sa comment box. Kung before natin ito ginawa, nabasa nyo na yung libro ng 1 and 2 Corinthians. And sino naman yung first time? As in, dahil dito sa Bible reading na ginagawa natin, na series nyo ng tuloy-tuloy yung Corinthians. Yan. Kasi talagang merong mga may mga book sa Bible na iniiwasan tayo. 'Di ba? May mga libro sa Bible na iniiwasan tayo na basahin dahil may ibang reason. Diba? Iba-ibang reason yung meron tayo, ba't natin iniiwasan pwedeng. Ang haba kasi nung chapters ng book, kaya ayaw natin basahin. Or halimbawa, kagaya ng Genesis, sa 50 plus yung chapters. O kaya natin Leviticus, Deuteronomy, mga ganon. Merong mga book sa Bible na hindi talaga, parang hindi natin, tawag doon, hindi natin gusto na priority na basahin, ganun. Pero kailangan natin basahin. Parang one time, nung kagaya ng libro ng Leviticus, sabi ko parang ang hirap naman ito basahin. Tapos pagdating mo naman ng Deuteronomy, parang nakakaantok naman tong basahin. Yung mga ganun, meron kang mga ganong pananaw dun sa mga books of the Bible. Pero kasi ang sabi, we meditate on the word of the Lord. So hindi siya pinipili kung anong book talaga siya, no? Ang utos sa atin ay basahin natin ang aklat na iyon pagdili-dilihan araw at gabi, diba? Upang ikaw ay masunod mo ang nakasulat doon, mabuhay ng matiwasay at masagana. Yun ang sabi ng Joshua. So, whatever is the book, kailangan natin basahin. Itong Corinthians, diba? Mag-agree kayo sa akin na itong Book of Corinthians is really kasi may mga sensitive parts kaya yung itong libro na to. Meron siyang, diba? Iba-iba yung topics na about sa pag-aasawa, pagkain, mga controversial na topics talaga. At parang minsan parang hirap naman itong intindihin, no? Parang ang hirap, ano bang sinasabi ni Pablo dito? Talagang controversial yung topic, or kung hindi siya, tawag doon, parang hindi siya yung type na gusto natin basahin sa isang aklat, no? Pero kailangan i-address yan. Corinthians is a church na mayroong mga issues, so kailangan i-address ni Paul yung issues na yun. And because of that, tingnan nyo, mula nung time na yun hanggang ngayon, kung paano in-address ni Paul yung mga issues na yun sa Corinthians, tayo ngayon sa present time ay nakikinabang dun sa wisdom na galing kay Paul, no? Na mula dun sa salita ng Panginoon na ating nabasa sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Yan. So,
nga, no? Nabasa Mhm. matagal na, dati pa. Ayan. So, refresher course nating lahat itong ating ginagawa. At muli, marerefresh sa atin yung mga, yung nabasa natin at mababasa pa natin sa mga susunod. Kasi, di ba, talagang it's a must. Kasi sabi ng Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, sa bawat salita. So, hindi walang pinipili, kundi sa bawat salita. No? So, whatever it is that we will be reading, na nababasa natin, no? Yan ay ikabubuhay natin. Kaya, gusto ba nating mabuhay? Gusto natin patuloy na mabuhay ng buhay na buhay. Ganyan. Hindi lang sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay, higit sa lahat, sa ating spirito, sa ating kaluluwa, at sa ating katawan. Ayan. Ay pag-aralan natin, pagdilid-dilihan natin ang salita ng Diyos dahil buhay ang dulot sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Ayan. Yes, ati kasing it's really about character. Ayan, character in address din, no? Yung disunity, pag-aaway-away. Diba yun yung binasa natin last time. Ayan, sabi ni Ate Yogi, faith ko po ang 1 Corinthians 10:13. Tama, dahil lahat po tayo ay dumadaan sa pagsubok. Yes na yes. And I think, yan ay one of the most quoted na verse na kahit minsan kahit hindi Kristiyano or hindi naman talaga bihasa sa Biblia, alam nila yung verse na yan. Dahil very encouraging para sa lahat. Yan. Amen. Kaya sabi ni Ate Emerald, kaya dapat po hingin natin sa Banal na Espiritu na samahan tayo sa pagbabasa. Dahil pagkasama ng Holy Spirit, mayroon at mayroong revelation ang Diyos sa pagbabasa natin. That is right. Dahil maliban na lang talagang ibuksan ng Banal na Espiritu ang ating spiritual na pangunawa, wala tayong maunawaan sa salita ng Panginoon. So, only by the grace of God, only by the power of the Holy Spirit. Amen? So, sa mga nagkakape na dyan, kumakain, nag-aalmusal, partneran natin yan ng salita ng Diyos. Dahil, sabi hindi lang sa tinapay. So, sa mga kumakain na siya ng tinapay, partneran natin ng salita ng Panginoon. Amen? So, are we ready? Are we ready for this morning? Ready na ba tayo? Mag-umpisa na tayo. Amen po ba? Ayan. So, sa ating mga kasama, sa umagang ito, mag-umpisa na tayo magbasa. 1 Corinthians 15. Yes, 1 Corinthians chapter 15. Sige po, Dry. So, babasahin ko po sa Tagalog. 1 Corinthians 15, ang muli pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Na naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang na kung walang kabulan ang inyong pagsasampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. For inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpapakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon, sapagkat ako'y
pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol, sapagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahan loob ng Diyos na sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangaral namin, at ito ang paniwalaan ninyo. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sa 12. Ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo'y muling nabubuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, nililitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan sa inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa naman ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnay kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnay kay Kristo. 23. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. 27. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak, ipailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila?
At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na hindi ko nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikanararangal ko kayo alang-alang kay Kristo na ating Panginoon. 32. Kung ang pakipaglaban ko ay mabamangis na kaaway sa Efeso ay parang tao lamang. Para sa tao lamang. Ano ang mapapala ko kung hindi rin naman lamang bubuhayin muli ang mga patay? Mabuti pa'y sundin na lang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. 34. Magpakitino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. 35. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhing binigay niya ay niya na angkop na katawan. 39. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang mga buhay. May buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Iba ang sa mga ibon at iba sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang nagniningning na mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba at ang ningning. Magkakaiba ang ningning. Yun. 42. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok ang kanilang kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas ang muling pagkabuhay. Inilibing na katawan, pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, meron din katawang espiritual. 45. Ganito din ang katawang Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao ay si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay ang espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang spiritual ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmumula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad nagmumula sa langit. Kung paano tayo naging katulad ng taong nangmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. 50. Ito ang ibig kong sabihin, ang mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat ang tutunog ng trompeta
ang ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng nabubulok. At ang mga katawang namamatay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ang di nabubulok, at ang may kamatayan ay pinapalitan ng walang kamatayan, matupad na ang sinasabi sa kausutan, nalupig na ang mga kamatayan, lubos na na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang inyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang inyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatagtag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong papagal para sa Kanya. Amen. 58 verses. Chapter 16. Yan. Kasunod po ba kayo? Okay, dito tayo sa chapter 16. Ang sabi po ay tulong sa mga kapatid sa Judea. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid. Gawin ninyo ang tulad sa ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangang pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Ng mga balak ni Pablo, pupunta ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia, sapagkat binabalak kong dumaan doon. Mananatili muna ako riyan at maaaring diyan na ako magpalipas ng taglamig upang ako'y matulungan ninyo sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay saan man ako pupunta. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Nais kong magtagal ng kaunti kung loloobin ng Panginoon. Titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain, kahit na maraming kumakalaban. Pagdating dyan ni Timoteo, ipadama ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang mamaliitin. Sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik siya sa akin ng mapayapa, sapagkat hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. Tungkol naman sa ating kapatid si Apollos, kinausap ko siyang mabuti upang dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makakapunta ngayon. Saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pangwakas na pananalita. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Mga kapatid, alam ninyong ang sambayan ni Estefanas ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya, at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpapakahirap sa paglilingkod. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Akayko, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin.
Sila ang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asya. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sumainyo lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa inyong mga salita sa amin sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ang aming dakilang tagapagturo. Kami, Panginoon, ay inyong mga daluyan ng inyong salita, ng inyong banal na spirito at ng inyong kapahayagan para sa aming lahat. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang bawat sa aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat, banal na spirito, kung paano kang kumikilos, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa mga magre-replay nito, sa mga makakanood mamaya. Salamat, Panginoon, sila din kasihan mo ng iyong banal na spirito. Kung paano mo pinadala si Felipe sa Eunuco, nang ang Eunuco ay nag-aaral ng iyong salita sa Book of Acts. Lord, hallelujah. Ganun din, Panginoon, sa mga nag-aaral ng iyong salita. Ipadala mo, Panginoon, iparanas mo, O Diyos, ang banal na spirito, maghari ang banal na spirito sa kanilang mga buhay upang maunawaan ng lubos ang iyong salita. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, binasa natin kanina, no? Ang 1 Corinthians, 1 Corinthians 15 and hanggang sa dulo, yung chapter 16. So, doon sa chapter 15 ay talagang dinetalye ng husto ni Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay, ang about sa resurrection. So, ang central point talaga, kumbaga yung pinaka-message ng chapter 15 ay about sa resurrection. Ang kahalagahan, ang importansya, bakit mahalaga, bakit ganun kahalaga na ating i-affirm sa bawat isang mananampalataya ang ating paniniwala sa muling pagkabuhay. So, yun, sa lahat ng yun ay sa lahat ng nabanggit mula verse 1 hanggang verse 58 ay about sa resurrection, the resurrection power of Jesus, the ano ba ang magiging tayo sa muling pagkabuhay. Lahat ng yun talagang dinetalye ni Pablo. Bakit? Kasi doon sa Church of Corinthians noon ay mayroong mga gustong pabulaanan. Yan. May mga gustong pumasok at pabulaanan ang pagtuturo tungkol sa muling pagkabuhay. At sinasabi nilang hindi totoo na mayroong muling pagkabuhay. Kaya naman, si Pablo, dahil alam niya na ang teaching about resurrection, the teaching about resurrection is important. Bakit? Foundation to foundational itong teaching na ito. Kaya nakita niyo inabot ng 58 verses ang 1 Corinthians dahil dinefend niya ng husto ang katuruan patungkol sa muling pagkabuhay. Kasi itong pagtuturo tungkol sa resurrection, muling pagkabuhay is a foundational truth ito. Kasama ito sa dapat na tayong lahat, kumbaga settled ito sa puso nating lahat, naniniwala tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, anak ng Diyos, mga tinatawag na Kristiyano at mga believers. Settled ito sa puso nating lahat. Walang question.
tayong lahat ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesus ay muling binuhay. Bakit? Kasi sabi ng Romans, no? Romans chapter 10 verse 9. Sabi, 'di ba? If you confess with your mouth that Jesus is Lord, so that's one part. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, the second part, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So parte ng kaligtasan. Yan, parte ng kaligtasan ay paniwalaan. Naniniwala ka, you believe in your heart. So settled sa puso mo, you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So hindi mo lang sinabi na nais kitang maging Panginoon ng aking buhay, 'di ba? Pag may prayer of acceptance, naririnig natin 'yan sa church. Hindi lang sinasabi mahalaga na ikaw pang nais kitang maging Panginoon ng aking buhay. Pero ano pang isa, naniniwala ako sa aking puso na ikaw, Panginoon, ay muling binuhay mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. So, tayong lahat doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Kasama sa ating kaligtasan ay ang ating paniniwala na tayong lahat ay naniniwala ng ating Panginoong Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. Kaya nauunawaan ni Pablo na itong teaching about resurrection is very important kasi foundational truth ito. So, tayong lahat din mga kapatid, ito ay pagtuturo sa atin na ating let's search our hearts. Meron ba dyan mga pagdududa sa ating puso? Hanggang ngayon, di ba natin nauunawaan ng husto, ng lubos? O may question mark ba sa atin na binuhay nga ba ang ating Panginoong Jesus nga ba ay muling nabuhay? So, ito ay pagtuturo sa ating lahat na patuloy tayong magsaliksik at patuloy nating unawain, patuloy nating hingin sa Panginoon Banal na Espiritu na ipaunawa sa atin ng lubos na ang tungkol sa pagtuturo tungkol sa muling pagkabuhay. Kasi, tingnan ninyo, sinasabi ni Pablo dito na anong sinasabi niya? Kasi merong kapag may question mark, ibig sabihin may question mark yung kaligtasan mo. Kapag may question mark sa puso mo, ibig sabihin question mark ang maraming bagay tungkol sa pinaniniwalaan mo. Kaya kailangan settled ito sa ating mga puso na talagang ang ating Panginoon ay muling binuhay mula sa mga patay. At ang Panginoong Jesus, siya mismo ang nagsabi, no? John 11:25. Anong sabi niya? I am the resurrection and the life. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Nadaanan natin ito nung binasa natin ang Book of John. Sa John chapter 11. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even if he dies. Yan. So, kahit na ikaw ay mamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Dahil binuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Diba? Kahit si Job, Job 19:25, kahit siya sinabi niya, for I know that my Redeemer lives. And at the last, He will stand upon the earth. So, bakit ito talagang dinadalhin ng husto ni Pablo? Kasi, sinasabi niya dito na kung hindi ka naniniwala tungkol sa muling pagkabuhay, di ibig sabihin, anong sabi niya dito? Verse 12, sabi niya, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan na hindi bubuhay muli ang mga patay? Ayan. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Walang kabuluhan, walang katuturan ng inyong pananampalataya. So makita natin, kung hindi settled sa ating mga puso itong katuruan na ito, walang
wala palang katuturan. Ibig sabihin, lahat ng ating mga pinapaniwalaan at maging ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At lahat ng ating, kahit na lahat ng ating mga ginagawa, no, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga activities, lahat ng ating mga everything na ginagawa natin na sinasabi natin na para sa Panginoon, kapag hindi tayo naniniwala sa resurrection, yun ay walang kabuluhan. Kung ganoon, anong sabi? Lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil kinototohanan namin ng muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. At ano pa ang sabi dito? Sabi niya sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So, yun, kapag hindi natin pinaniniwalaan yun, kapag pinapabulaanan natin iyon, o kapag may mga tao na kilala tayo o nagsasabing hindi totoo yun, ay siya ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero nasabi ng verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. So, si Kristo mismo ang nagsabi na siya, He is the resurrection and the life. At maraming accounts sa Bible na nagpatunay, no, na si Jesus na ay muling binuhay mula sa mga patay. At bakit nga ba ito talagang diniinan ng husto ni Pablo na talagang tinibag niya, no? Kasi nangyari ito dahil umalis siya sa Corinto, nag-mission siya sa ibang lugar, tapos nung umalis siya, sinamantala naman ng mga ibang tao at nag-inject ng ibang doctrine at gusto papaniwalaan yung mga Corinthians na walang resurrection, huwag kayong maniwala kay Pablo. Kaya nung pagbalik niya, anong ginawa niya? Talagang diniinan niya ng gusto at tinibag niya itong false teaching na ito. At talagang siya ay talagang kumaga inagaw niya muli ang kanilang kaisipan na hindi kayo dapat maniwala sa katuruang ito, paniwalaan niyo ang sinasabi ng mga salita ng Diyos, paniwalaan niyo ang sinasabi ng mga eyewitnesses. Kahit nga si Pablo, sinabi niya, no? Ano sabi niya? Nagpakita si Jesus sa mga apostol. At sa kahuli-hulihan, sinabi niya nga dito pa, sa kahuli-hulihan, nagpakita din siya kay Pablo. Yan. Kahit na siya yung I'm the least, sabi niya, kahit ako yung pinakahamak, ayan, ako yung pinakahamak sa lahat ng mga apostol, pero nagpakita pa rin sa kanya. So, siya mismo ay patunay na binuhay muli. Yan, binuhay muli. At nilaluklok sa kanan ng Ama, maghahari magpakailanman. Amen. Praise God. So, bakit nga ba? Why is it so important? Bakit ganun kahalaga na kumbaga pag-aralan, ibahagi, hindi natin itatago ang ganitong mga pagtuturo. Bakit? Ba't kailangan talagang sariwain? Ba't kailangan na tayong lahat iisa ang ating pananaw at tayong lahat ay pare-parehong naniniwala sa katuroang ito? Kasi una, the resurrection proves, yung muling pagkabuhay ay patunay na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi siya tao lamang, kundi siya ay anak ng Diyos. 100% man and 100% God. Dahil, siya ay mula sa mga patay, pagkatapos ng ikatlong araw, di ba, binabanggit natin yan, katuruan yan, pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay nabuhay muli, at umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Ama. So, patunay, ang resurrection ay patunay na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang resurrection ay patunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Patunay sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang buhayin. Kaya niyang buhayin ang patay mula sa mga patay. Kaya niyang buhayin muli. At ito din ay patunay na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang si Jesus ang kayang buhayin, kundi anong sabi sa mga binasa natin? Tayo din ay kayang buhayin mula sa mga patay.
Dahil yan ay nabanggit na dito sa ating binasa na kung paanong si Jesus ay nabuhay muli. Tayo din o yung mga namatay na, sila din ay bubuhayin ng Panginoon sa huling araw. Amen. At ayun na nga, no? Sabi din ng Romans 8:11 na kung the same spirit na bumuhay kay Hesus Kristo is the same spirit na nananahan sa ating lahat at bubuhayin ang ating katawan. Hallelujah. So, isa pa, the resurrection proves na si Jesus ay may kapangyarihan at dahil doon, yung pinaniniwalaan natin na tayo ay pinatawad na, tayo pinalaya na, tayo ay inalis na ni Jesus ang ating kasalanan at ang ating kasalanan na kasama niyang naipako sa krus ng Kalbaryo ay pagkatapos na siya ay namatay at muling nabuhay, ang ating mga kasalanan ay it has been taken away from us. So imagine kapag hindi ka naniniwala sa resurrection, talagang kawawa ka, ikaw ang pinakakawawa sa lahat nila na natili ka sa kasalanan. Pero kung pinaniniwalaan mo na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, pinaniniwalaan mo din, sinasabi mo din na ikaw nga ay isang taong pinatawad na. Ikaw nga ay isang taong na pinalaya na mula sa mga kasalanan. Dahil yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ng muli. So, yung resurrection, yung pagkabuhay na muli, ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Nagdudulot sa atin ng pag-asa na kung si Jesus ay binuhay ng ating Panginoon, tayo din, o yung mga na namatay na ay bubuhayin din sa huling araw. At may pag-asa din tayo na there is life. May buhay pagkatapos ng buhay na ito. Yan, may buhay sa piling ng ating Panginoon. Tayo mabubuhay, kasama ng ating Panginoon. So makita natin yung reason kung bakit talagang sobrang dinefend ni Paul na umabot siya ng 58 verses, talagang mai-defend na lang ang katuruan about sa resurrection. And tayo din, kasi conviction yan. Tayo ba, nararamdaman ba natin, Hindi lang siya pagtuturo sa Biblia pero tayo, mag-usap-usap tayo. Tayo na mga tumanggap sa Panginoong Jesus. Nararamdaman ba natin sa ating mga puso na buhay si Jesus? Nararamdaman mo ba sa puso mo na buhay si Jesus? Amen. Di ba kayo mga kapatid, nararamdaman nyo ba sa puso ninyo na buhay si Jesus? Kumikilo siya, di ba? Na nagpapalaya siya, nagpapagaling siya, naghihimala siya. I'm sure, bawat isa sa atin may istorya, may patotoo ng pagbabago, may patotoo ng pagpapatawad, pagpapagaling, at napakarami pang iba. Hindi magkakasya ang oras natin kung pag-uusapan natin lahat ang himala ng Diyos sa ating mga buhay, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And that is a great proof na ang Diyos, si Hesus Kristo ay buhay. Amen? So, talagang conviction nating lahat. Hindi ka kasi papatinag, di ba? Kapag may conviction sa puso mo, hindi ka talaga papatinag, hindi ka papayag, ganyan. Kaya kung paano hindi pumayag si Pablo, na talagang basta na lang ganon, masirain nila yung katuruan patungkol sa muling pagkabuhay. In the same way, ganun din tayong lahat. Na kung paano natin tinanggap si Jesus, may conviction sa ating mga puso na ating Panginoon ay buhay na buhay. Ganun din talaga. Ganun din yung conviction natin na ipangalandakan sa lahat ng mga tao. Ipamalita, ipangaral sa mga tao na ang ating Panginoon ay buhay. Kasi, di ba kagaya nga na sinasabi ni Pastor na hindi ka lang naniniwala, isang bahagi yung paniniwala. Kasi, the belief, sabi nga na, yung belief, ikaw humahawak doon. It's the Spirit of God that you hold on to. Ikaw humahawak doon. Pero yung conviction,
It's the life of Christ that that holds you. Ikaw ang hinahawakan ng conviction, kaya hindi ka papatinag at hindi ka papayag, ano, na sasabihin na ang ating Panginoon ay hindi buhay. Kasi conviction ng ating mga puso yan, kagaya din ng ating, kagaya kapag tayo, one example is kagaya kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Pag tayo sumasamba sa Panginoon. Diba? Halimbawa ako, kapag ako ay nagpupuri, kahit na nasa stage, wala sa stage, talagang buhay na buhay sa akin ang pagpupuri. Kasi alam ko na buhay ang Diyos na sinasamba ko. Kaya kapag, kung makikita ninyo ako, or talagang sa akin, para sa akin, ang ginagawa ko talaga yung pagpupuri na nararapat sa Diyos na buhay. Kaya ako na sumasamba, buhay na buhay din. Kumbaga, buhay din talaga sa akin. Dahil yung sinasamba ko ay Diyos na buhay. So, ako din na sumasamba ay dapat buhay na buhay. Kaya lagi ko yung sinasabi kapag nag-exhort tungkol sa pagpupuri, tungkol sa pagsamba. Tayo ay buhay na buhay, di ba? Ang buhay ng Diyos ay nasa ating. Kaya tayo ay dapat buhay na buhay din. Dahil buhay nga ang ating Panginoon na ating sinasamba. So, kasi conviction nga natin ng mga puso natin yan, na talagang alam natin sa sarili natin, totoo ang ating pinaniniwalaan. Alam natin sa mga sarili natin, naramdaman natin, nahipo tayo, di ba? Nahipo tayo, napagaling tayo, napaghimalaan tayo. Ikaw mismo, we are all witnesses that Jesus Christ is alive. Di ba? Kaya, because of that, dahil alam natin sa mga sarili natin, na tayo mismo ang makakapagpatunay na hanggang sa panahon na ito, talaga makapagsabi ang ating Diyos ay buhay. Hindi ka talaga papayag na hindi mo yan masabi sa mga tao. Hindi mo yan talaga maipamalita sa mga tao na ang ating Diyos ay buhay. Kasi ganun siya kabuhay, ganun siya katotoo sa iyo at sa akin. Amen? So, ganun din. Kaya ganun din ang defense ni Paul dito sa Corinthians 15, dahil siya mismo alam niya, no, na Diyos lang ang makakagawa nung conversion niya. Na mula sa, 'di ba, siya ay talagang staunch enemy, kumbaga, ng mga Kristiyano noon. Pero all of a sudden na siya ay katagpuin ng Panginoon, di ba? Nung siya ay papuntang Damascus, katagpuin siya ng Panginoon. Sinong tao ang makakagawa nun? At dahil siya ay tawag doon, sikat na kaaway, no, ng mga Kristiyano, sino ang maglalakas loob na ibahagi sa i-share sa kanya si Jesus dahil ipapapatay niya pa? Pero kung paano talaga siya paano siya inabot ng Panginoon, pinaghimalaan ng Panginoon at makakilala sa Panginoon, talagang kaya ganun katotoo sa kanya ang ating Panginoong Jesus, dahil alam niya sa sarili niya, himala ang nangyari sa kanya. Walang tao ang pwedeng gumawa ng kundi ang Diyos lamang. Alam na alam niya sa sarili niya, kaya ganun siya kapassionate na i-depend sa mga taga-Corinthians ang pagtuturo tungkol sa resurrection, dahil kumbaga first hand na nangyari sa buhay niya. So, ganun din po sa ating mga buhay, mga kapatid. Talagang kung gaano katotoo sa atin ang Panginoon, kung gaano tayo ka-convicted talaga, kung gaano katotoo sa ating mga buhay ang Diyos na tinanggap natin, ganun din tayo katotoo, kapursigido, kaganado, alisto, na sumunod, na talagang ipakilala si Jesus, di ba? Na talagang gawin ang pinapagawa ni Jesus sa ating mga buhay, saan man tayo tinawag, no? Saan man tayo dalahin, saan man tayo, anuman ang pinapagawa sa atin, dahil kagaya nga ng mga nabanggit, hindi tayo, kumbaga may kanya-kanya tayong function sa kaharian ng Panginoon. Pero anuman yan na pinapagawa sa atin ng Panginoon,
kung gaano tayo convicted, gaano katotoo sa atin ng Diyos, ganun din katotoo sa atin na sumunod, magpatuloy, gawin ang ating mga bahagi sa kaharian ng Panginoon. Kasi, anong sabi niya dito sa kaduluduluhan ng 1 Corinthians 15, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag Amen. kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. So alam natin na sa lahat ng ating mga ginagawa, hindi masasayang ang ating pagpapagal. So sabihin mo yan sa sarili mo, ikaw na naglilingkod, ikaw na magulang, no? Na talagang nagsastruggle, ikaw na manggagawa, na talagang may struggles din, ikaw na sa anumang whatever hat, kumbaga, na iyong suot-suot. Ano man yan na iyong ginagawa, ano man yan na kumbaga may kailangan ng perseverance, ng endurance, ano man yan na you are going through. Ano man yan na iyong talagang pinagdadaanan. Anong sabi? Napakagandang encouragement sa ating lahat. Maging masipag. Ayan. Maging masipag tayong lahat. Amen. Sabihin mo yan. Ilagay natin dyan. Maging masipag. Yan ang ating kumbaga, hashtag for today. Maging masipag ako. Ayan. Maging masipag tayo na palagi. Ayan, kulang pala. Maging masipag palagi. Ayun. Walang patlang. Maging masipag palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hallelujah. Saan ka nakakita, no, ng ganito, ng Panginoon, na talagang hindi, kumbaga walang tapon sa Kanya, hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal sa Kanya. Yes, maging masipag palagi. Ayan, huwag kalilimutan yung palagi. Kasi tayong lahat ay, anong sabi? Hindi nasasayang dahil may Diyos na nakatingin sa atin. May Diyos na alam niya ang ating mga ginagawa para sa Kanya at hindi masasayang ang inyong pagpapagal. At the same encouragement sa chapter 16, verse 13 to the following, maging handa, magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang, at maging magpakatibay, dahil ang lahat ng inyong ginagawa, gawin ninyo ng may pagmamahal. May overflow pa talaga si Paul mula dun sa chapter 13, chapter 13 about sa pag-ibig. Tama naman talaga dahil lahat ng ating ginagawa kailangan founded sa pag-ibig, dahil maliban na may pag-ibig, sabi niya, baliwala lahat ng ating mga ginagawa. Sabi niya dito sa verse 22, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Ayan. So, talagang kahit si Paul, itong passion na to, because ganun siya, grabe ang kanyang pagmamahal. Grabe ang kanyang pag-ibig dito sa mga taong ito na ayaw nilang mapariwara sila. Ayaw niya na sila ay mapahamak, kundi talagang grabe yung kanyang yung shepherd, the shepherd heart ni Paul dito sa mga taga-Corinthians, na talagang sila ay dalahin, akayin sa mga turo, mga aral ng Panginoon, na talagang hindi sila madala ng kanilang kultura, hindi sila madala ng kanilang kapaligiran, kundi talagang sila ay akayin niya sa mga turo ng Panginoon, akayin niya, kumbaga, sa abot ng kanyang makakaya, ginawa niya talaga ang lahat upang itong simbahang ito ay madala sa Panginoon. And napakagandang huwaran para sa ating lahat kung paano niyang sinasabi na magpakasipag
dahil ginawa niya talaga, naging napakasipag niya. So, yun ang ating, kumbaga, Lord, kung paanong si Pablo ay nagpakasipag, napakagandang huwara namin. Kami din, Panginoon. Yun ang ating, kumbaga, the prayer of our hearts. Kami rin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, hindi lang sa isang aspeto, hindi lang sa isang bagay, kundi, Lord, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, no? Sa pamilya, sa simbahan, sa soul winning, sa mga kaibigan, o sa iba't ibang lugar na tayo inilagay ng Panginoon, tinalaga ng Panginoon, different spheres of influence kung saan tayo dinala ng Panginoon. Maging may kasipagan na gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, napakaganda nung last part, no ending, nung diba? Kasi lagi natin sinasabi yan, Lord, our labor is not in vain, lalo na kapag may kapaguran, kapag grabe yung effort, talaga, grabe. Kumbaga, nararamdaman natin yung pagod ng katawan, lagi nating prayer, Lord, we know our labor is not in vain, because that is really true. At paniwalaan natin ang gusto ang salita ng Diyos, because indeed, lahat ng ating ginagawa ay hindi sayang. Dahil yan, nakikitang lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? So, nawa tayo ay muli na palakas, tayo ay napagpala ng salita ng Diyos, tayo ay, kumbaga, hindi kasi natin sa isang oras, hindi natin kaya i-encapsulate lahat ng mga mga revelation ng Panginoon patungkol sa kanyang salita. So, even in your own devotions, patuloy nating basahin, no? Ulitin yung chapters. Kasi, diba, everyday naman yan. So, yung 2 chapters, kung anong na-capture natin sa umaga, and then later ngayong sa buong maghapon, balikan natin ulit ang salita ng Diyos. I'm sure may bagong revelation ng Diyos sa inyo. And I'm sure talagang mangungusap ang Panginoon sa inyo. And the very, very best talaga yung may personal revelation ka. Kasi hindi yan mawawala sa iyo. So ito, ano natin to kumbaga, this is our corporate devotion, corporate devotion, social na ngayon dahil by Facebook Live, di ba? These are corporate devotion, pero hangarin natin yung personal revelation, na talagang dito sa out of these verses, mangusap ang Panginoon sa atin. Out of these verses, may nag-pop up, kumbaga, na talagang grabe yung yung conviction ng puso mo, kasi yan talaga kalakasan ng hatid niyan sa iyo. Yung revelation na makukuha mo, ibang klaseng biyaya ang hatid niyan sa buhay mo. Amen po. So, praise the Lord for this morning. Tayo ay manalangin bilang pagtatapos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat maraming salamat muli sa umagang ito. Salamat sa isang napakagandang araw na naman. Lord, isumapit na naman ang weekend. Pangalawang weekend ng buwang ito. Napakabilis ng panahon. Tulungan mo kami. Help us to number our days, Lord, that we may present to you a heart of wisdom. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na gamitin ang aming mga oras productively, Lord Jesus. Dahil napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon. But Lord, make us intentional, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Even in our Bible reading, Lord Jesus. Help us, Lord. Help us na itong aming mga pagninilay, itong aming mga pag-aaral ay magdulot sa amin, Lord, ng ibayong lakas, hindi lang para sa aming sarili, kundi pinapalakas mo kami upang kami makapagpalakas ng iba. Pinapagtibay mo kami upang kami din, Lord, gamitin mo upang marami ang tumibay sa kanilang mga pananampalataya sa inyo. Dahil nais mo, Panginoon, na kami lahat maging mga pagpapala para sa iba. Salamat, dakilang Diyos, sa aking mga kapatid. Nasaan man sila, anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon,
ikaw ang nakakakita nito, ikaw ang nakababatid nito, at tunay nga, O Diyos, ginagantimpalaan mo ang bawat isa, Panginoon, ayon sa iyong ayon sa lahat ng aming mga ginagawa. At Lord, salamat na ikaw ay tapat na Diyos, mabuti ka, hindi ka nagbabago. Lord, lahat ng aming mga pagpapagalay hindi nasasayang dahil tapat ka sa amin, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang buong maghapon na ito ay aming itinatalaga sa inyo. Salamat sa kalusugan, kalakasan ng aming mga pangangatawan. Lord, anuman ang aming mga gagawin sa buong maghapon ito ay aming iniaalay sa inyo. Salamat, Lord, kagaya ng sinabi ni Pablo na lahat ng aming gagawin namin ito ng may pagmamahal sa inyo. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa lahat ng may mga pangangailangan. Ikaw ang tapat na Diyos na siyang magkakaloob ng katugunan. Sino man, Panginoon, ang mga prayer request sa oras na ito, Lord, ayon sa iyong kalooban, katagpuin mo, tugunin mo ang mga panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos, Lord. We release blessing, we release peace, and we release prosperity, Lord, and we release joy, Lord Jesus, sa buhay ng aming mga kapatid sa umagang ito. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat, mga kapatid. God bless you all. Thank you for joining. Hanggang sa araw ng bukas, meron pa tayong daily life sharing. Kasama nila Pastor Donna and Pastor Mark. Amen. Thank you all. God bless you. Bye. Bye.